Isa ka ba sa nabitin sa appearance ni Shala Dismaya sa Bubble Gang hearing nung Sunday, mga kastar? At dahil nabitin ka sa kwela at saya na dulot ni Shala, I am telling you mga kastar na nasa pangalan yan. Si Shala Dismaya ay eksperto sa pandidismaya sa publiko. In short, mga kastar, 99.9%. Meaning 0.1% na lang ang chance na sisipot siya sa Bubble Gang hearing ngayong Sunday. At andito ang mga 99.9% obvious na dahilan kung bakit dismayado na naman ang nabiting publiko ngayong linggo. Una, mga kastar, 5 araw pa bago umere ang premiere episode ng Shala Dismaya sa Bubble Gang noong September 14, 2025, ay may lumabas ng teaser noong September 9. Subalit ngayon mga kastar, Saturday na, meaning isang tulog na lang bago ang Bubble Gang ngayong Sunday, pero wala pa ring teaser. Kaya, para iwas dismaya ngayong linggo, mga Shala Dismaya fans, isit na ninyo ang inyong mga utak ngayon pa lang na si Shala Dismaya ay busy sa meeting kasama ang kanyang mga empleyado, kaya absent siya sa bubble hearing ngayong Sunday. Pangalawa, ayon kay Michael V, hindi sila basta-basta nang o-offend ng tao. Knowing the show naman, sa kanyang 30 years track record, never naman daw sila nang offend at never sila nang yurak ng pagkatao ni Numan, personally. Lalo na siya, Never naman talaga kaming nang offend. lalagyan niya umano ng limitation kung ano lang ang pwede at hindi pwede. Ito ay ayon kay Michael V, na-mention din kasi ni Bitoy in his previous interview na pwedeng meron or pwedeng wala. Meaning, pwedeng may Shala Dismaya ngayong Sunday or pwedeng wala. Pero sa mga oras na ito, malaki na ang chance na talagang wala. Pangatlo, mga ka-star. Maaring nahihirapan sila gumawa ng script na hindi makokompromiso ang policy nila na huwag mang-offend knowing highly sensitive ang issue. Iwas problema ang production kung gagawa sila ng sariling kwento na hindi realistic na nangyari. Pang-apat, ayaw nila magka-problema sa YouTube. Ang YouTube ay may malinaw na patakaran laban sa bullying at harassment. Ipinagbabawal ang anumang content na naninira, nangiinsulto, o paulit-ulit na umaatake sa isang tao batay sa kanilang itsura, pagkatao, o paniniwala. Hindi rin pinapayagan ang mga video na humihikayat ng collective harassment o inuudyok ang iba namang bully. Kapag lumabag, maaaring tanggalin ang video, ma-strike ang channel, o tuluyang ma-terminate ang account. Layunin ng YouTube policy na mapanatiling ligtas at magalang ang komunidad ng YouTube para sa lahat ng creators at manunood. Panglima, ang kwento ni Sara Diskaya na ginagaya ni Michael V bilang Shala Dismaya ay hindi ordinaryong kwento ng mga ordinaryong tao. Ang issue na ito ay highly political. Para silang mga puppet na pinapagalaw ng mga puwersang politikal dahil kita naman natin, mga ka-star, kung gaano kalalaking tao ang nai-involve dito. Isa sa mga posibleng dahilan ay maaaring limitado ang bilang ng episodes na nakaplano para kay Shala Dismaya. Baka pilot muna ang inilabas. Tapos hihintayin muna nila ang feedback ng publiko bago magpatuloy. Pwede rin namang sinusukat ng GMA ang hype at demand. Para kung tuloy-tuloy man, mas malakas ang dating. May posibilidad din na parte ito ng strategy. Pabitin muna ang audience para mas abangan ang susunod. Kasi kung tutuusin, effective ang ganitong style. Lalo na kung gusto nilang gawing espesyal at hindi weekly staple si Shala Dismaya. Pero syempre, hindi rin malayo na baka sa mga susunod na linggo or sa ibang espesyal na episode ng Bubble Gang ay ibalik ulit si Shala Dismaya. Kaya wag tayong mawala ng pag-asa, mga ka-star. Kung iisipin natin, ang laki ng kinikita ng GMA sa TV, sa YouTube at maging sa iba't ibang platform noong umere ang Shala Dismaya dahil makailang ulit itong in-upload at talaga namang inabangan ng todo. Kung ganito kaganda ang feedback, obviously uulit ang GMA at ang Bubble Gang. Kaya siguradong kung hindi ito e-ere ngayong Sunday, may malaking dahilan ang Bubble Gang kung bakit tila ba walang planong magpakita nga itong si Shala Dismaya sa Bubble Gang ngayong Sunday. Narito ang naging daloy ng pagdinig, mga ka-star. Habang tinatanong ng mga senador si Mrs. Dismaya, una nang binanggit Mrs. na ayon sa record ay may 40 luxury cars si Dismaya pero noong tanungin ay may 28 lang daw talaga. Hindi nagpatinag si Senator Espada at muling iginiit. Mrs. Dismaya, the numbers don't add up. How do you explain that?
Dito na ipinaliwanag na 40 ang total ng lahat ng sasakyan, pero 28 lang ang luxury cars. Anya, ang natitirang 12 ay hindi maituturing na luxury. Sumabat naman si Senator Marcolecta. Paanong hindi luxury? Yung mga binanggit mong kotse, nagkakahalaga ng 5M hanggang 10 million pesos bawat isa. Ngunit mabilis na tugon. Yes, Your Honor. Pero paano magiging luxury ang 5 to 10 milyon? Murang-mura lang nun. At dito na uminit ang eksena. Pasigaw na sumagot si Mrs. Dismaya ng, Yes, Your Honor. Dahilan para muling tanungin ni Senator Espada kung galit na ba siya. Sagot niya, Hindi po, Your Honor. Dismayado lang. Hiyang-hiya naman ako sa inyo. At sa gitna ng tensyon, biglang nagkaroon ng nakakalokang twist. Si Mrs. Dismaya, tila ba nag-transform at biglang naging Mr. Asimo. Gusto po natin magpasalamat sa inyong lahat mga ka-star na patuloy na tumatangkilik at nanonood sa ating channel. Sana po ay panoorin nyo rin ang iba pang video na uploaded dito at naging paborito ng iba nating mga ka-star. At dito na nagtatapos ang ating update. Kung nabitin ka rin at gusto mo pang malaman ang mga susunod na balita tungkol kay Shala Dismaya, huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito. At syempre, subscribe na mga ka-star para lagi kang updated sa mga bagong eksena at showbiz chika. Maraming salamat po sa panonood mga ka-star. Hanggang sa mga susunod nating uploads. Kita kits!